kung meron mang mahirap sa mundo ng pagka-camping, ay ang tinatawag na raw camping. Okay, let's go! Woo! Napakaganda mga kabundukan, no? Raw spot kung tawagin. Walang kuryente, hindi gaano pinupuntahan ng mga tao. Walang maayos na tubig na pwede mong pakinabangan. Kailangan mo maghanap ng safe na spot dahil hindi mo alam ang mangyayari habang tulog ka. Pwede rin dito. Maliban sa hindi tayo sigurado sa safety natin, ang isa sa pinakamahirap sa lahat, walang CR. Yan na lang laging katanungan eh. Saan kayo nagsi-CR kapag walang CR? Pwede na tayo magtanim. Halaman. May tatawid kayo natin ng 3 araw at 2 gabi sa klase ng pagkakamping na ganito? Yan ang dapat yung abangan. We'll raise our guitars, hearts beating like thunder, feel the freedom ignite, camping under the moonlight. And welcome back to another van life and camping episode. Nandito pa rin tayo sa probinsya ng Zambales. Tuloy ang kwento sa bawat lalawigan ng Zambales. Ngayong araw bago tayo lumipat ng destinasyon, samahan niyo muna ako magmuni-muni. Payapang umaga, simpleng breakfast. Kangkong, let's go! Preparasyon sa napakasimpleng araw natin ngayon. Lahat, simplehan lang. Kasing simple ng sardinas at kangkong na pinitas ko lang sa kailugan. Malangaw nga lang dito. Tira pa tayong kanin kagabi. Naitawid dati ng isang meal na hindi tayo gumagastos. Bali yung pwesto ng awning natin. Tirik na tirik yung araw sa atin dito mamaya. Ganun pala dapat yun, nakalimutan ko eh. Dapat pag dumadating tayo sa isang lugar o camp spot o kahit saan man, kung mayroon tayong mga kausap na mga lokal, tanungin natin kung saan ba yung sunrise, saan ba yung sunset, para may pwesto natin yung sasakyan na naaayon sa takbo ng liwanag ng araw para hindi tayo natutusta. Malito pero obvious lang naman. Patuloy ko lang yung roof tent, tutupi ko yan. Next destination tayo. Nag-decide na lang kami na lumipat na agad ng destinasyon. Okay mga first timers, alas 11 ng umaga. Welcome back to another van life and camping episode. At ngayong episode na ito mga first timers is medyo challenge ba? Bisaya nga ni. salitang Bisaya yan. Napapansin ko, maraming mga Tagalog na ginagamit yung ngani sa maling paraan. Yes. Mali yung pag-construct ng kung saan idudugtong yung ngani. Oo. Bawat salita nila may ngani sila. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng ngani sa Bisaya? Ang ngani mga first timers, ano yan? Parang close to oo nga. For example, para mas malinaw sa kanila mahal. Tanungin mo kung kumain na ba ako. Kumain ka na ba? Kumain na ako. Tanungin mo ulit ako na parang hindi ka naniniwala. Kumain ka na ba? Kumain na nga ni. Yun ang ibig sabihin. Ganong gamitin yun. Para bang kumain na nga. Yun ang ibig sabihin ng nga ni. Kasi dun sa amin, maganda ka nga ni. Mali yun. Natatabi ko nga. Ano ba naman to? Puro kayo ngani na ngani. Pero yung ngani, parang pagdiin yan mga first timers. Ang ibig sabihin niya, parang pagdiin sa isang bagay na gusto mong patunayan na maniwala ka na nga. Kumain na ako. Kumain na nga ni. Tapos kapag may makulit na, maniwalaan mo naman ako sa kinikwento ko sa'yo. Oo nga ni ah. Parang ganyan. Oo sige na nga ah. Oo na. Parang ganyan.
Yun ang ibig sabihin ng ngani. Okay, balik tayo sa ating topic talaga, ang pagro-raw camping ngayon. Diyan tayo magka-camp sa tapat niyan. Di ba sabi namin, babalikan namin to. Kasi medyo challenging talaga mag-raw camping. Kasi nga, pag raw camping, walang tubig. Correct. So kailangan marami tayong tubig na baon. Yun ang wala tayo. Meron. Inumin. Pero syempre, kapag nasi-CR tayo, wala tayong magagamit. Pero nag-request na lang tayo kay Bro Ink na siyang magdala ng tubig natin. And speaking of tubig, ayun nga, wala rin tayong CR. So, tuturuan namin kayo kung paano ang galawang raw camping. Kung saan tayo pwede mag-CR. Kung paano ginagawa ng mga campers ang mga bagay-bagay na akala nyo hindi po pwedeng gawin, pero instinct naman talaga yan na magagawa nyo yan bilang tao. Yan na lang laging katanungan Saan kayo nagsi-CR kapag walang CR? Napakasimple sagot, sa CR. Maghahanap ka ng CR. So kung nasa kawalan ka, tulad ng lugar na yung ganyan kaganda, saan ka magsi-CR dyan? Ay di, kahit saan, maghuhukay ka. Ganun challenge kapag raw camping talaga. We're back sa Nueva Vizcaya. First timers. Oo parang ito yung bundok natin sa Ditong ganito. Nauna lang tayo dito para makapag-set up tayo ng maaga. Kasi yung mga, hindi ko alam kung may mga kasama pa ba tayong iba. Meron pa Di ba? Sabi ni Kuya Ink, may kasama pa tayong iba. Na gusto kang makasama. Oo nga daw. Wala namang problema. Kung gusto niyo mag-camp kung gusto niyo kami makasama mag-camping, wala namang problema. Kunwari sa isang spot, pupunta tayo, magsama-sama tayo, no problem. Ang mahirap lang sa amin mga first timers, kapag sumama kayo sa amin is yung during biyahe na magkakasama tayo, kasi baka maano ba kayo sa amin? Kasi sobrang random namin gumawa ng decision. Correct. Basta-basta kami. Sa biyahe, oo. Baka mamaya kasi ang iniiwasan namin, baka hindi nyo matripan yung trip namin. Correct. Na bigla-bigla na lang kami pabago-bago ng isip na doon na lang kami o dito, tapos hindi kayo maging komportable. Yes. Hindi na, magtampo kayo sa amin na ganun yan. Yung iniiwasan namin. Pero yung pupunta tayo sa isang campsite kunwari, na magsasama-sama tayo doon, wala problema. Dito na ba tayo magta-camp? Ito yun Oo, ito yun. Pero tanay muna natin doon. Pwede? Sige. First option natin ito. Itong malaking puno na yan. Diyan tayo. Mag-ikot-ikot muna tayo dito. Hanap pa tayo ng ibang spot na baka pwede. Tsaka double check din natin, mahal, kung may signal. Kasi yung signal natin kagabi ay wala Di pa ako nakapag-message sa bahay. Napakaganda ng bundok ko. Para tayong nasa Nueva Vizcaya ba? At merong ilog to. May ilog dito. Check lang natin to dito. Pro spot gaming tayo. Dito, malapit tayo sa ilog. Yung ilog hindi naman ganun kalinisan. Ano sa tingin mo? Wait lang. Diyan ka lang. May isang area dito na mayroong ilim. Pwede rin dito. Pero yung tubig sa tapat hindi naman din ganun kalinis Mamili ka, dito o doon? Doon na lang? Kasi yung tubig hindi naman siya hindi din natin magagamit yung tubig pang Mahal doon ka mag-maniobra kasi baka lumubog ka dito. Turuan ka mag-maniobra. Ganon ka. Tapos pag ganon. Tapos atras. Kanan. Sagad, kaliwa. Kaliwa. Oo. Dito. Kailangan niya matutunan yung mga ganyang bagay. Sige, sagad. Sige pa. Atras. Sagad manibela. Pakanan. Okay. Banat. Okay naman sana doon. Ang habol kasi natin ay malinis sana na tubig. Ay kaso,
mawawala din yung purpose na bakit nandun tayo pumwesto. Kasi nga yung ilog eh, hindi naman ganun kalinisan. Kulay brown eh. O doon tayo sa mas maaluwan. Ang ganitong klaseng kondisyon ng tubig, pwede pa rin natin itong pakinabangan. Hindi nga lang siya po pwede panligo o gamitin natin sa mga pagluluto. Pero kung gusto mong liguan, eh nasa sayo naman yan. Balikan natin yung first option natin na spot. Hardcore ka magmatakbo ah! Tandaan lang! Yan. Doon tayo sa may lilim at visible tayo sa mga dumadaan. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Ito nga yung pinaka-relax na ano. Pero daanan to no? Walang gaano. Secret spot to eh. Sige man, request mo muna. Ako mag-decide na lang mamaya kung paano ano natin. Okay. Una talagang binayagan mo na ako mag-drive ng ano? Eh ayusin mo muna yung lisensya mo. Nawala kasi yung lisensya niya. Gusto ko sana mag-setup din ng tarp ba. Problema, yung mga poles natin, naiwan natin sa Biskaya. Ang pinakaunang challenge, Hindi ka nga pala naliligo pa. Kahapon. Kahapon pa? Kahapon. Kahapon pagpunta natin, naligo ako. Eh ngayon, Ngayon. walang chance maligo. Mamaya natin mag-setup. Lalabas lang kami. Maghahanap lang kami ng pwedeng liguan ng mga bahay-bahay. Nakapag-lunch na tayo. Mag-freshen up ka na lang muna. Saka tayo mag-setup. at ang una nating misyon, maghanap ng maliliguan. Saan mayroong bahay? Kaliwa, kanan? Ikaw mag-decide. Kaliwa. Kaliwa. Okay. Diba? Sobrang random. Ganun kami. Maghanap tayo ngayon ng isang bahay ng lokal na kung saan makikiusap tayo na makikiligo tayo at makikigamit ng CR. Medyo tinatawag na ako ng kalikasan konti. Nararamdaman ko na. kasi regular kasi talaga ako araw-araw eh. Pares tayo? Maaga pa lang. May pagising na pagising. At habang nagdadrive, meron kami naspatan na tindahan. May tindahan. Yun. Ang gawin natin. Ito tuturo ko sa iyo yung mga galawin ko mga first timers ha. Unang-una, ang una niyo yung pupuntaryahin, tindahan. Kahit na sabihin niya hindi kayo makikiligo, hindi kayo makiki-CR, yung tipong bumabiyahe kayo na naka-camper van at kailangan niyo ng safe na pagparkan para tulugan, tindahan. Ang unang gagawin, kaibiganin ninyo. Diba mayroong tindahan? Ayan. May tindahan, mayroong poso doon. Ngayon, ang una nating gagawin, makikipagkaibigan tayo. Paano natin sisimulan? Bibili tayo ng kahit ano sa tindahan nila. And then, kasunod nun, chika-chika. And then, papasok na tayo dun sa magpapaalam na tayo. Watch and learn. Ang unang gagawin, bumili ng mga hindi kailangan. Magkano po isa? Laki ng TV nila nanay oh. Habang bumibili, masid-masid kunwari sa paligid. Malay, may puso oh. Mal, may puso. Kunwari, nagkataon lang. Pwede yan. At para mas makumbinsin natin na payagan tayo kapag tayo ay nagpaalam, bili lang ng bili. Ano pa? Soft drinks. Meron pa kayo soft drinks, Nay? Ano po? Royal tsaka At kapag marami ka na nabili, saka ka magpaalam. Nay, baka pwedeng makiligo. Ayun, may puso oh. Para hindi ka naman ligo sa ilog. Pwede po ba tayo makaligo? Siyempre mag-aalok ka rin na magbabayad ka. Magbayad na lang kami. Hindi na ako nabibili yan. Yun! Libre lang ang tubig. Vlogger po kayo? Opo, magka-camping po kami dyan sa bakanting malaking lupa. Diyan po kami mag-overnight. Smart TV po yung ano nyo, yung TV nyo. Ayan, mag-enjoy po kayong manood sa mga vlogs namin. Type nyo lang po yung Boy P, tapos lalabas po Boy First Time. Yun na po yun, ako na po yun. Ganun lang. Lahat yun nagsisimula sa tinatawag na friendship. Kaibiganin mo. Palaging pala kaibigan ka. Hindi ka po pwedeng bumiyahe kahit sa ang sulok ng Pilipinas na wala kang ganong klaseng attitude. Dapat pala kaibigan ka. Maraming salamat, Nay. Oh, madalas po yung ganyan. Yung mga nakakakilala po namin sa daan. Tapos biglang nagbe-message sila yung mga kamag-anak. Nakita ka namin sa vlog niyo yung ganyan. Tawag dyan, dalawang Boy P. Maging pala kaibigan ang puhunan. Correct. Dapat friendly lang. Dapat lagi ka lang nakasmile.
tinuro lang din naman sa akin yung dati. Kasi hindi ako pala smile. Tinuruan lang din ako kung paano makisama kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Iba-ibang tao. Parang kilala ko sino yun. Kulas. Si Kulas na nagturo sa akin. Always wear smile wherever you go. Be friendly. Walang mangyayari sa'yo. Pwede ka mag-angas sa lugar mo. Pero wag mong dadalhin yan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Correct. Pwede mong ikaw kapahamak yan. Smile and be friendly. Ganun lang. Dapat ikaw palagi ang palabati. Hindi mo aantayin na ikaw yung batiin ng mga lokal. Ikaw palagi ang mag-approach sa kanila. Bro, thank you! Thank you! O, di ba? Ayos ba? Oo. Ganun lang. Dito sumakan sa todo. Okay, let's go! Woo! Napakaganda mga kabundukan, no? Nadala, baka mahulog ako, wala akong hawakan. Tay! Pwede po dito kami, mag-overnight kami. Salamat po. May lokal dito. Nakapagpaalam tayo. Basta once na nagpaalam ka, wala ka ng kaba. Tsaka sisilip-silipin ka na nila. Ewan ko, sa experience ko, lahat ng mga pinag-alamanan ko, kunwari magpapaalam ako sa isang lugar na kung saan pwede tayo mag-camp o makipark, ganyan. Papayagan ka, pero kasama na dun yung parang puproteksyonan ka nila, ingatan ka nila kasi nasa bakuran ka nila. Okay? All goods. Init ang upuan ko. Sigurado mag-LBM ako nito. Lahat na lang. Wala kasing hagdanan eh. Paano ka umakyat? Tumalon ka na lang. Balakang ko, may tama balakang ko. Wait lang. May tama pala balakang mo. Gagaganyan ka dyan. Ang laki-laki. Ah, paktay. Talaga. Wala. Okay, so tapos. Sa ingay ng lungsod, ako'y tumakas. Sa likod ng bundok, tahimik at wagas. Sa ilalim ng bituin, ako'y humihinga. Kalayaan ko'y muling nadala. Mali na naman ako, inuna ka na naman yung awning. Dito sa gubat, ako'y totoo. Sa ilalim ng bituin, ako'y buo. Wala nang luha, Oo, ang dami. wala nang kaba. Pinili ko May lang mga nagpipiknik din dito sa lugar na to. May mga bakas eh. ang kailangan. Patunayan ka, sariling kaligayahan, aking nadarama. No music. Natural na tunog lang ng kalikasan. Silong pa. Kasi yung awning natin napakaliit. Sa susunod talaga, awning yung ipaprojectin natin. Malaki na. Para hindi mukha tayong basang sisiw kapag umuulan. Hindi rin naman kasi namin alam na aabot sa ganito ba. Ang naisip kasi namin dati, maliit yung van, so dapat maliit din yung awning. Hindi pala. Lesson learned. At dahil nga gabi-gabi umuulan dito sa Zambales, kailangan namin mag-customize ng dagdag silungan. Alian mo naman dito, mahal, oh. Pag ano, no? Dito, mas lawakan natin dito. Yan. Dito ko talaga. Hila pa, hila. Yan. Balikan ko kayo mga first timers. Astig mo lang to. Magagawa to. Pakita ko sa inyo. So naglagay lang ako dito ng tali. Peneg natin dyan. Peg din dito.
Isang buong tarp kasi to. Ay yung mga tarp may mga ganito. May mga butas-butas ba. So saktong-sakto lang din na tumatapat siya dito sa pole ng awning. So ginawan ko na lang ng tali para may support lang siya. Tapos ganoon din dito sa kabila. Meron din. So just in case na hanginin, hindi naman siya aangat kasi nga meron ditong stopper. Dito ko tinali sa ilalim. Tapos ito na yung loob niya. Pwede. Ayan. Di ba? Para-paraan lang. Para kahit paano. Umulan man mamaya ng malakas. Sigurado yan. Walang aanggi sa atin kahit papanong tubig. Dito sa area na to. Kasi nga ang problema natin. Yung awning kasi natin. Ito yung pinakamaliit na awning. Ngayon ko lang na-realize na mas okay pala talaga yung mahaba. Mula dun sa dulo ng van hanggang dito yan. Yung awning. Yan yung next nating ipaproject. Para hindi na tayo kailangan mag-setup ng ganito. Pero pwede naman. Pero nakakapagod eh. Gusto ka dyan, mahal? Mas okay yung ganung diskarte, mahal. Abakal muna. Oo. Mas mabilis pala talaga. Sige nga, paano? Kasi iba yung pamamaraan ko eh. Pero baka mas madali yung sayo. Katusok mo, hilahin mo. Okay. Friend, hilahin mo. Kung ano? Mabilis na. Oh. Naks. Since naman task mo na yan eh, ikaw na bahala dumiskarte kung saan ka mas mapapabilis magkabit. Yung sa akin, the hard way eh. Yung screen, wag mo masyadong hayaang bukas, matagal. Para walang pumasok na maligno mamayang gabi. Para walang pumasok na wakwak. Mukha ko yun ah. Hindi sila makabawi. Halika. Oh, grabe to ah. Bago rin ano, yan. pang golf? Oo. Armalite yan. Grabe. Ano pa ba yung mga pinamili mo? Tama naman si Boy P. Kasi yung mga pinamili niya is gusto ko rin naman. Nabigla lang ako kasi biglaan lahat. Sabay-sabay lahat. Siyempre pag bibili ka, once lang naman eh. Once in a blue moon lang naman eh. Isang bultuhan na ba? Gaasaran lang kami sa post. Ito kasi mga pinamili namin. Ito yung mga naiisip namin noon na dapat pala ganito yung mga ginagamit natin, no? Dapat pala ganito yung upuan natin. Dapat ganito yung lutuan natin. Yung magiging komportable ba kami sa camping. Kasi promise mga first timers ha, hindi ko naman kasi sa dinidismaya. Kapag kayo ay gusto mag-camping at hindi talaga proper yung mga gamit niyo sa camping, hindi talaga siya komportable eh. Yung mga dati natin upuan natin, Kobe, ano, relax tayo dun. Tama? Mas relax to, tignan mo ha. Altitude Outdoor to eh. Budol ka rin ba? Shoutout muna sa Altitude Outdoor. Ito ay binili namin sa kanya. Pero binigyan niya kami ng discount. Yan ang unang sumuporta sa akin na na outdoor gear store. Yes. Ang Altitude Outdoor. So, syempre, mas maganda rin yung habang tumatagal tayo sa mundo ng pagka-camping, kung sino yung mga nauna nating sumuporta sa amin, talagang gusto namin, kasama namin hanggang kung saan man, di ba? Meron tinatawag na camper starter pack, tent, table, camping chair, lutuan, yung apat na yan. Mag-message kayo sa Altitude Outdoor at tutulungan kasi camper din naman yung may-ari. O, sabihin mo bang hindi worth it yung pagbili? Usog ganun, mahal. Tingnan mo. Kaya nga, pwede ka makatulog. Pwede na pala ako lang. Oo, di ba? Pwede ka makatulog. Usog mo muna. Ito yung mabibili nyo lang ito mga first timers. Sorry, may ingay kami ha. Atin naman kasi yung lugar eh. Wala naman tayo sa campsite, nasa kawalan tayo. Ang halaga nito mga first timers, hindi siya regular na size ng ng camping chair na nakikita natin kahit saan. Ito ay malaki. 1,500 lang to sa Altitude Outdoor. Napakaganda ng view ko habang nag-edit. Para kung ito yung wallpaper ng monitor ko. Downtime pa naman. So mag-edit lang muna ako dito. Malaki nung binawas ng bigat din ng power station nung maliit-liit na yung dala-dala natin. Pero all goods naman. Hindi naman ako kinakapos. Sobra pa rin siya. Sobra-sobra sa pangangailangan natin. Bluetti AC 180. Sa tingin mo ba makakatulog ka na ng ganyan? Hindi. Gusto mo ma-stretch yung paa mo? Meron pa akong isa. Ano yun? Meron pa akong isa dyan. Hindi ko nakita yan. Ito? Oh, saban. Di ba? Kasi manipis nga. Pero higaan to. Folding bed to. Kaya ba ako nito? Oo, kaya ka niyan. Ano mo yan? Na-incline yun. Yung yung likod, sandalan. Taas mo. Oh. Oh my God.
Ito yung gusto ko. Para ba yan? Bye-bye. Tulog ka na ngayon na maayos. Correct. Meron pa. Di joke lang, wala na. Wala na nga. Sure ka ha? Oh, sure na ako. Wala na yan lang naman yan. Next week na ulit. Yung mga dati nating gamit, komportable naman tayo dati. Oo. Diba? Pero ngayon, mas komportable tayo. Pero gagamitin pa rin natin yun. Depende sa klase ng ano. Oo. Kumbaga, pupunta tayo sa isang lugar. Alam mo na kung ano yung kondisyon ng lugar. So ito lang yung gamit na dadalhin natin. Tama. Di ba? Kung alam natin na relax tulad ng ganito, dalhin natin yung relax na mga gamit para makapagpahinga tayo. At bago magsidatingan ng mga kasama namin, niready na namin ang lahat. Para pagdating, magluluto na lang. Ayun na sila! Ang ating makakasama ngayong gabi. What's up, bro? Camping na daw, Angel. Hello, Angel. Si Madam? Mamaya pa. Mamaya pa siya? Sunduin lang namin mamaya. Sige. Dito tayo ha. Sige. Idol oh, ganda. Tara! Agay. Yan, sila yung mga kasama natin mamaya. Silang buong pamilya. Angel! Ano to? Naku, madala sila. Kain tayo. Salamat. Naku, nag-abala ka ba? Isang senaryo na madalas nangyayari sa atin. Yung mga ganitong gestures ng pagmamahal. At taos puso kong pinapasalamatan ng ganito. Oh, relax, di ba? Approve ba kaya, Angel? Angel, bibili na ba ang daddy mo ng ganyan? Tatlo. Hoy, anong ginagawa mo dyan, ha? Ha? Naghuhukay ako. Baka kasi may tuburan. Ano tuburan? May lumabas na tubig ba? Talaga ba? Oo. Konti pa. Para yung tubig hindi mangamoy. Pwede na tayo magtanim. Na. Halaman. Mamaya-maya ay dumating din ang isa pa nating kaibigan na si K-Cam PH. Sambalenyo din. Hey, Sambalenyo, let's go! What's up, bro? K-Cam PH, let's go. Nice to meet you, bro. What's up, bro? Medyo alanganin ang yaya ko na mag-camp. Kaya bumisita na lang muna sila at bukas yan ay babalik ulit sila dito. May mga makakasama din kami dito, bro. Pinasalubungan niya tayo ng singkamas. By the way, kilala ang Sambales pagdating sa singkamas. Kasoy at mangga. Yun. Ayos. Para mapanood nyo ang ibang anggulo ng camping na ito, suportahan natin ang aking kaibigan at kababayan na si K-Cam PH. Facebook and YouTube. Taga, let's go! Yung aso hindi na yan uuwi. Nabigyan na natin ng food kanina Meron tayong bantay. Mukhang masarap yung hapunan natin Chowpan, tapos ito. Adobong manok. Hindi, syempre thank you bro Ing sa niluto niyang hapunan. Saka kay ate, maraming salamat. Si Angel nandito ulit. Sila, si ate. Yan. Bro K. Kakamay na lang kayo? Yeah, bro K. Yan ang tawag ko sa'yo bro. Bro K. Napakagandang gabi para magsama-sama at magsalo-salo sa napakasarap na hapunan. Bumuhos kasi ang napakalakas na ulan. Kaya natigil yung pag-vlog ko dito. Nag-edit lang ako dito. Habang binabatikos kami ng malakas na ulan kanina. Ganito lang kami dito. Tawanan, kwentuhan, kung ano ang mga magagandang pwedeng gawin sa buhay. Wala nang iba. Bro, okay pa? Hindi pa lasing? Hindi pa. Ganun. Bakit? Prank to. Yan na yung style yan. Niloloko ka bro, Ingo. Masarap to. Yung chowpan niya kaysa sa chowking. Oy, marunong! Masaya lang. Ang negativity, wala yung puwang sa amin. Chowpan lang, tikman mo. Oo. Masarap. Legit. Sabay ka na. Let's go. Ay, kung ano, kanin pa lang ulam na.
tapos ang editing natin. All good. Okay. Magandang hapon na mga first timers. Lumipas na ang gabi ng ganun-ganun lang. Nakalimutan natin yung pagiging vlogger natin dahil sobrang ganda ng lugar natin. Sakit ko yun eh. Kapag nag-enjoy sa camping, nakakalimutan ko na meron pala akong task na kailangan gawin para sa mga first timers. Tayo ang natira, sila Bro Inc. umuwi muna kasi nga inasikaso ang kanyang pamilya. Sila Bro K, si K-Camp PH ay umuwi sila kagabi kasi nga dumaan sila dito para lang makipagkwentuhan, makasabay natin sila maghapunan. And then kanina mga 10 AM or 11 AM ng umaga, AM, umaga, dandan. Kanina ay nakabalik na ulit sila dito. At ngayong araw, hanggang mamayang gabi, hanggang bukas, ay meron kaming kaganapan dito sa Zambales. Mag-aalauna na yata ng hapon. Pumunta lang ng palengke bro, yung tricycle mo bro. Nabutas? Hindi bro, labi ko yung pito. Yung pito, under pressure. At ngayon pa lang tayo makakahinga sa buhay. Kasi nga, katatapos mag-edit. Hindi ko masyadong na-embrace kasi masyado yung lugar. Naikwento ko na sa inyo yan. Kasi nga, syempre nag-edit tayo na nag-edit, nag-vlog tayo kasabay nung pagka-camping natin. So, hati-hati palagi yung mood ko, yung oras ko, yung appreciation ko sa mga nangyayari sa buhay. Ganun talaga. Pinili natin yung buhay na magiging ganito eh. Yung gumawa ng kwento. Mahal! Oh! Anong meron sa tanghalian? Nilagang baboy. Buto-buto. Buto-buto? Yeah. Si Prisha pala kanina ay pumunta na yan ng palengke para magbili ng mga kanyang kinikrave na pagkain. Na-break natin yung budgeting natin. Basta masarap na pagkain talaga. Diba, Ale? Deserve naman namin kumain ng masarap ngayong tanghalian. Ito yon, nilaga. Tapos nga pala kagabi, hindi ko rin naikwento na inulan na naman tayo kagabi. Malakas na malakas yung ulan kagabi. At medyo inanggian na naman tayo ng sobrang ulan. Pero kahit pa paano, nakatulong tong DIY ko na paggawa nung tarp dyan para meron lang tayong dagdag na protection sa ulan. Medyo nakatulong naman siyang konti sa pag-anggi at dahil na basa. Kasalukuyan din ako nag-harvest ngayon ng kuryente galing syempre sa sikat ng araw. Solar tayo ngayon, Bluetti solar system natin, direkta dun sa ating power station dun. Kaso dahil nga tayo ay nasa ilalim ng puno, parang nasa 30% lang yata yung aking na-harvest ngayong kuryente. Pero all goods na yan, makakatawid na yan bukas. Kapot na yan. Diyan si K-Camp pwesto. Dito pa rin tayo. At ang alam ko, may mga dadating pa ng mga ibang mga campers din na sasabayin tayo dito sa pagka-camp natin. Dito yun sa Secret! Saan tayo bro? Secret! Saan tayo bro? Secret! Mahal, nasan tayo? Ayaw ikwento ko nasaan. Wait lang, mayroon pa parating. Sino yan? Si Mel ba? What's up? Ano to? First timers camp ba to? Yung mga kaibigan natin, ang mga nakasama natin sa first timers camp, magsisipuntahan din dito. Parang 8 yata. Sana nga totoong 8 para mas masaya tayo mag-overnight dito kasi tatawid pa tayo kinabukasan hanggang bukas. Tapos bukas ng bukas, meron din tayong isang pupuntahan para napakasolid din ng lugar. Bro, magandang hapon. Hapon na yun, no? Welcome. Ay, hindi ako nagluluto ah. Nag-take over lang ako. Baka sabihin ni Brisha, lagang baboy ang tanghalian namin ngayon. Ito, ang bakas ng gabi nila. Nang inumin sila kagabi. Tapos kagabi, mga first timers, yung lugar dito, yung lamig, nangungurot, sobrang lamig. Solid. At itong lugar na to ay matatagpuan nyo dito sa Secret! Sorry, hindi ko pwede ikwento kasi pribadong lugar to, may ari to eh. Galawan nyo, no? Ano bro?
Galawang tamad pero may pangarap. Oo nga naman, bay ka pa magtutupi kung meron namang dalawang susuporta sa'yo. Tandaan niyo ha, yung motto ni K-Camp PH. Mad. Pero may pangarap. Galing ko, merong lagay ng hammock oh. Pwede yung kay Watod? Hindi. Bro, lakad ka, umantar ka kayo bro sa highway na nakaganyan. Walang mag-overtake sa'yo. Lahat pala ng van dito, batang dodong lagan eh. Magkaka-roof tent yan. I-attract na natin. Bro. Shout out kay ate. At kay AJ. Siyempre, kasama sa pag-attract, dapat iparamdam natin na kailangan na talaga. O daw. Itong RDT ang pinakamalupit sa lahat na nakita ko. Akala ko, totoong RDT yung sinasabi dati ni Bro K. Pero gawa pala sa ano? Rooftop tali. Rooftop tali ba yung sabihin nun? Hindi to, ano lang, basta screen. Ito ay handmade talaga to. Anong tawag dito Bro K? Paracord. Paracord. Talagang handmade yan. Hindi lang yan basta kinabit lang ng nilapat dyan, kundi talagang gamit yung kamay-kamay. Diba? At least diba? Kakaiba ka sa lahat. Napakaganda ng setup niya. Bago kumagat ang dilim, ay nagsidatingan na rin ng mga makakasama nating mga campers. Galing pa sila sa mga malalayong lugar. Straight from Bulacan. Andito na sila. Let's go! Naging mabilis ang pangyayari ng lahat. Kanya-kanyang luto, pinagsama-sama. Yun na yun. Sabay-sabay ng hapunan ng mga taga-norte. Hirap daw hagilapin dahil laging bumabiyahe. Ang hirap daw tukuyin kung saan nakarating. Nabansagan akong suplado dahil tahimik akong tao. Ang di nyo lang alam ako'y nahihiya lang. Bakit kalikasan ang takbuhan sa maingay na mundo? Ikaw ang laging pipiliin, di na kailangan pilitin. Kahit na mapalayo, ikaw ang laging hahanapin. Ilog, dagat at bundok ang pipiliin. Let's go! Next destination tayo! Paalam tayo sa napakagandang bundok na yan, no? Sulit na sulit ang 3 araw na stay natin dito mga first timers sa isa sa consider natin na napakagandang spot para pagcampingan. Considered as raw spot ito. Kailangan din natin yung ingatan. Huwag kayong mag-alala at umalis kaming malinis ang aming pinanggalingan. Magpapaalam muna tayo sa episode na to at magkita-kita tayo sa next destination na ating pupuntahan. Siyempre dito pa rin yan, tuloy-tuloy ang ating pag-iikot dito sa Zambales. Tutuklas tayo ng mga lugar na pwede nating pagkampingan at gawin natin yung mga ganitong klase mga bagay-bagay. Yung mga iba nating kasama ay uuwi na, pero yung mga iba ay magsistay at kasama pa rin natin sa ating pag-iikot at pagkakamping dito sa Zambales. Yeah, boy, first time. Bye-bye na! Bye-bye!